pag-uusapan naman natin ngayon kung ano yung first insurance policy na kinuha natin personally para sa sarili natin. So, ikaw muna. Gusto ko yan. Yung first insurance policy ko, way back 2013. 2013. Diba? 13 years ago. Nung panahon na to, 2 months pa lang ako as AAA Life Planner at 22 years old. At ang pangalan ng plan na nakuha ko family provider ng AAA. And VUL siya. VUL. Kasi nung panahon before, syempre, 1 year pa lang ako na nakagraduate sa college. Ay, fortunate lang na hindi breadwinner. Okay. Kaya isip ko, bakit ako kuha ng malaking insurance? Wala naman nagdedepende sa akin. So, nung panahon before, nung 2013, uso talaga yung mga VULs. Okay. Tapos mga iniisip yung investment, ganyan. Kaya yun yung nakuha ko. Yun yung napili ko for myself. And then, 10 years to pay siya, 2.5 per month. Okay. Or nag-quarterly ako nun, 7.5 per quarter. And then 10 years lang po magsisave. Ang iniisip ko noon, pag VUL, talagang pag 10 years to pay, 10 years lang tapos na. Yun pala, hindi ganun. Diba? Nung tumagal na ako dito sa business, sa AAA, pag VUL pala, walang guarantee na pag 10 years ka na magbabayad. So kasi, syempre pag mas matanda or bumagsak yung market, pwede rin tayong i-encourage ng company na maghulog pa para tumagal pa yung coverage. Yun naman yung una kong kinuha na plan. Ikaw, anong klaseng plan ang nakuha mo? Okay. May tatanong pa sana ako, Miss Tin. Ano pala yun? So kumuha ka ng VUL, kumuha ka ng plan na to, kasi that time, ang uso nga is investment agad. So, naisip mo, para lang siyang savings talaga sa'yo. Tama ba? Kumuha ka ng insurance, hindi mainly for the insurance kasi nga hindi ka breadwinner, pero para lang way to save. Ganun ba? Yung dati, kasi nung nagsimula kami, gamit na gamit yung word na investment. Hindi pala dapat basta-basta ginagamit yung investment na word sa lahat ng mga insurance policies. Kasi hindi naman talaga siya purpose to grow the money. Ang pinaka main purpose lang talaga is to save money, tapos may insurance. Kumuha ko for investment, not for savings. So ang ine-expect ko, dapat after 10 years, kikita. Pero hindi ganun yung nangyari. Nung 2023, bagsak ang market, pandemic, di ba nag-o-opening pa lang talaga, dun ko na-experience na, ay totoo pala, yung mga natututunan natin along the way. Fortunate lang talaga na naging financial advisor, naging life planner, mas nagkakaroon tayo ng access immediately sa mga ganong information para hindi lang basta makatulong sa iba, kundi matulungan ko yung sarili ko tsaka family members. So sabi ko ay hindi pala talaga. Yung mga akala ko na kaya kukuha ko nito for investment, hindi ganun yung nangyari. Hindi ko inisip to save, kundi gusto ko talaga kumita yung pera. Dapat pala pag gusto kong kumita ng pera, more on yung may product tayo na money tree, yung one time lang na magsisave. Pero talaga palaguin yung pera. Pero yung nakuha ko, hindi pala ganun. And yun, natuto ako sa mistake ko rin. Nakapili ako ng sarili kong policy. Yun nga lang kapag 22 years old, hindi ka pa capable to buy bigger plans. Which is yung pang-investment talaga yung purpose. Pero I will always be grateful to myself na sinimulan ko siya. Kasi marami rin nangyari nung pandemic na nagamit ko yung plan na yun. So, no regrets pa rin. At least parang 10 years mo siyang savings nung pandemic, down lahat, may nakuhanan ka pa rin. Kahit na hindi man ganun yung naging returns niya. I think kahit kung naging investment yun, tapos pandemic time, bagsak din. Bagsak din. Bagsak din. Oo. Yung plan kasi na family provider, 900,000 yung coverage ko doon na life insurance. Pero kapag bago ka, na nag-work pa lang, na you want to buy all the things na hindi mo nabili at nakuha sa parents mo when you were still studying. So parang iniisip ko doon, hindi yung coverage lang Gusto ko talaga makasave ng money. And bumagsak nga siya nung 2020, nung nag-pandemic. And nakakalungkot nung 2020 kasi nagkasakit rin yung tatay namin. Diba, na-stroke, nagka-CKD5, bumaba rin yung income. Talaga kasi nga hindi nga kami fixed income as financial advisors. Meron rin akong income that time sa real estate, pero bumaba rin. Kaya sabi ko nun, mag-withdraw kaya ako dito sa VUL plan ko?
Kaso may 10% charge eh. Ah. Di ba kapag between 6 to 10th year ng VUL plan may charges. Tapos pinag-isipan ko, ganun talaga, wag ka agad mag-make decisions sa mga major decisions. Let yourself na think it over. Tapos sabi ko, nung kinabukasan, na kesa hiramin ko sa ibang tao, kukunin ko na lang doon sa VUL plan ko. So nag-partial withdrawal ako para may pandagdag na money, pambayad rin ng bills. Hindi natigil yung mga bayarin ng pandemic. Dumami pa yung expenses, mina yung income. But happy ako na at least merong ganon. Kung hindi, di ba, saan ko kukunin yun? Every peso count, lalo na ng pandemic. So, happy rin talaga na nag-save ako. Kasi kung hindi, baka nagastos ko na yun. Dahil nga, yun yung aking behavior. Lalo na nung hindi pa ako marunong maghawak ng pera. 2525, din yun. Parang maliit, pero over 10 years, malaki din yun. Maliit siya kung titingnan ngayon, pero malaki siya sa fresh graduate. Tsaka sa maliit pa na income, di ba? Maliit for us. Yun yung plan na kuha ko before. Ikaw? So, ako naman, yung pinakaunang policy na kinuha ko ay all-in-one. AIA din, all-in-one. Kinuha ko siya noong 2021. Ilang taong ka na? 22. Ah, pareho tayo! Pero magta-23 na ako that year. Pero nung kinuha ko siya, 22 pa lang ako. And ang story nun is, first month ko pa lang dun sa second job ko. Hindi pa ako regular, kumuha na agad ako. Kasi, nung nandun ako sa first job ko, so eto pala, nakwento ni Miss Tim na VUL. Yung sa akin naman, OL, Ordinary Life. Ibig sabihin, hindi siya investment link. Alam ko na yung binili ko is purely for insurance. Yung kwento kasi niya, nung first job ko, mababasahod ko. Hindi pa naman ako breadwinner that time. Pero mababasahod ko. Tapos break even lang. Wala akong masyadong nasisave kasi pamasahe ko, baon ko, ang layo talaga. Tapos pandemic time, ang hirap nag-commute. Basta ganun na. Kaya doon ako naging interested about personal finance. Kasi sabi ko, if hindi ako matututo kung paano ko i-manage yung maliit na sinasahod ko, magpapakapagod lang ako sa wala. So sabi ko, kailangan matutunan ko kung paano ko i-manage yung pera ko para may kinakapuntahan yung pinagpapaguran ko. So doon ako naging interested magbasa, makinig ng podcast, magbasa ng libro, manood ng videos sa YouTube, mga ganyan. And then, natutunan ko yung sa financial pyramid, okay, ito pala dapat yung mga ipaprioritize. Doon ko na nalaman yung emergency fund, doon ko nalaman yung savings, doon ko nalaman yung insurance, nalaman yung mga about investment, retirement, doon parang a whole new world for me. And then sabi ko, ito yung mga dapat umpisahan. Savings and then insurance. Kahit na alam ko kasi na that time, hindi ako breadwinner, pero alam kong papunta ako doon. Alam kong darating yung time na magbibigay ako for my family, na magkakaroon ako ng ambag. Noon ako yung inaambagan. So, alam kong darating time na ako yung magkakaroon ng ambag sa family. So, sabi ko, important ang insurance. So, nasettle na yun sa mind ko. Nung nag-resign ako sa first job ko, may mga naging part-time ako, online job, ganyan. So, nagsisave na ako. Tapos, nung ready na ako for second job ko, tapos first month ko pa lang, alam ko yung pinakauna kong kukunin is insurance. So, eto nga, kumuha ko ng all-in-one. Kumausap ako ng iba't ibang advisor from different companies. Wow. Nanood ako ng videos sa YouTube na pinapanood ko yung mga 20-30 minute na product reviews, ng iba't ibang plans. Talagang inaano ko kasi gusto ko best decision, right decision agad. Kasi syempre maglalabas ako ng pera and commitment to. So gusto ko right yung tama sa pangangailangan ko and kaya kong masustain. So, marami akong kinausap. And isa nga dun si Sir DJ, nakausap ko siya. So, manager ko na ngayon. Anyway, yun, marami akong kinausap. Tapos, so I was 22, tapos alam ko magiging breadwinner ako that time. Kinuha ko all-in-one, 1 million yung life insurance niya. And then, meron din siya yung mga sa critical illness, sa 1 million. Meron din siya sa personal accident. And meron din sa total and permanent disability. And for me, complete package siya kasi nagko-commute ako. Inisip ko paano pag may nangyari sa akin sa commute ko. Ganyan. And then, personal disability, alam ko na possibility din yan, lalo kapag dangerous yung trabaho. Alam ko kasi
IE eh. Alam mo, manufacturing, alam mo, dangerous sa mga ganon. So, naisip ko, possibility talaga itong mga to, kailangan insure yan. Critical illness, diba, sakit. Alam kong possibility din yan sa mga to. Sabi ko, ito, perfect for me. 1 million coverage. So, ang premium na binabayaran ko ay 1,999. Ay, 2K a month. At ang mode of payment ko ay monthly. Wow! Kasi yun lang din yung capacity ko that time. So, nag-start ako with 2K a month. And that was in 2021. So, magpa 5 years na siya. My very first insurance policy magpa 5 years na. 20 years to pay siya. Pero, yeah, at least alam ko yun nga 2,000 a month. Kung hindi ko siya sinave for insurance, alam kong madali ko na lang din siya nagastos kung saan. Pero at least alam ko ngayon, may na-build na ako for that 5 years. Tapos konti na lang, di ba? Then, at least secured na yung 1 million na yun for yung beneficiaries ko, yung family ko. And true enough, yun nga, naging breadwinner din ako, ganyan, tumutulong na sa sa expenses namin. Yun. Ang ganda ng sharing mo. Kasi pag binabalikan ko yung kwento mo, hindi ganyan yung mundo namin nung nag-start ako ng 2013. Kasi siya, grabe, yung lahat na ng mga resources, di ba, speakers, YouTube videos, Available. books, available. At talagang inaral niya para makapili ng best plan para sa kanya. Maraming advisors na kinausap. Compared nung panahon na kumuha ko ng plan noong 2013, 13 years ago, hindi pa uso yung mga ganto-ganto. So wala masyadong maraming resources na Tutulong natutulong sa akin to make a decision. Maliban yung first hand ko na na experience at learning dito sa company, pati sa mga kasamahan ko, pati mga na-attenda namin na face-to-face training. Kasi nung pandemic lang naman talaga nag-boom yung mga webinars na may ganito. Pero ikaw, nung at the height of pandemic, doon ka kumuha. Kaya marami ng information kang na-consume to make a good decision. Diba? Kaya nakapilig. Versus yung akin, kahit na nandito ako sa company, ito pa lang yung kaya kong simulan. Tapos gusto ko 10 years to pay lang. Hindi as comprehensive compared pag nag-take time ka to learn and to choose. So yun yung pagkakaiba na nating mga millennial. Kaya kung nag-start ka na rin ng plan katulad ko, pwedeng yung umpisa mong plan hindi masyadong malaki at hindi as comprehensive as katulad nung shinare niya. Or pwedeng VUL rin siguro ang pinili mo katulad ko dahil yun yung nauuso nung panahon natin. Pero nung time na kumuha sila at working class na talaga sila nung pandemic, di ba gumraduate ka nung pandemic? 2020. Oh, di ba? Gumraduate siya nung pandemic, tapos nagkaroon ng trabaho. Ito na agad yung mga available na policies by that time. Nagkaroon na yung mga gandang traditional plans. Versus dati sa amin, basta pag traditional, kapag kumuha ka, tapon lang yung pera mo. Yun lang yung term insurance, yun yung parang uso nung panahon dati, maliban yung sa VUL. Kitang-kita doon sa sharing mo pa lang yung pagkakaiba nating dalawa. Ayaw nga, no? Diba? Magkaiba tayo ng plan. VUL sa akin, ikaw OL. And may malalim na reason why. Oo, meron talagang, depende talaga kung ano yung current situation and then availability of information. Tama. 22 years old tayo, Pareho, nag-graduate. Nag-graduate, hindi lang nag-graduate. Tsaka kumuha. 21 tayo gumraduate. Tama. Tapos 22 22, kumuha ng kasi plan. pareho kaming industrial engineers. Yan. So, syempre, lahat naman ng mga plans na nakukuha natin, mga insurance plans, pati investment vehicles, ay hindi naman perfect. Tama. Possible, meron tayong nakuha na plan na meron kang mas maganda na gusto sanang coverage pero hindi pa capable, kaya dapat mag-increase tayo ng income. Kaya mahalaga rin yung magkaroon ng annual policy review with your financial advisor and sa amin with ourselves to check ko ano pa yung gap with regards to our goals and mga coverage na gusto nating makuha. Ano naman yung mga advantages na nakuha mo na OL noong 2021? Okay. So, yun yung pinaka-first policy ko. Magpo 5 years na this year. Ang pinaka-na-appreciate ko doon is 2,000 kasi malaki na yon para sa atin, na nag-start. Pero ngayon, kung titignan mo, medyo maliit na lang yung halaga na yun. Pero yung 2,000, relative ko malaki-maliit, di ba? Iko-compared sa kung ano yung naging coverage ko. Kasi yun nga, separate yung for life insurance, separate yung for critical illness, for personal accident, and total and permanent disability. So, nakakuha ko ng 4 million worth of insurance. Oo nga, grabe. For just 1,999 Napakamura. a month. So,
kumpara doon, halimbawa, 2,000 times 12 is 24K. Pero 24K a year lang, yun yung sineshed out ko. Pero, nabuo ko na yung savings ko na 4 million just in case anything na sa mga to ay mangyari sa akin. So, yun yung pinaka na-appreciate ko. And kahit, di ba, 20 years to pay siya. So, sabihin natin 24,000 in 1 year, 240,000 in 10 years, 480,000 hanggang mabuo ko siya. 480,000 ang babayaran ko for 20 years, parang hinuhulog-hulugan ko. Pero yung coverage ko since day 1, 4 million na. And kung i-compare mo, wala pang 25% ng kabuang babayaran ko sa total coverage na meron ako. And yun yung advantage ng nag-start ng maaga and nag-start ng, yun, healthy pa. Parang binili natin yung ganitong worth sa ganito lang halaga. Kasi, syempre, nandito na rin ako sa industry na to, may mga nakakausap ako na, syempre, mga mas matanda na sa akin, 30s, 40s, hindi ko sure kung may mga 50s na rin. Pero, nakikita ko na, okay, sa ganitong age, for the same coverage, ang mahal na pala. Ganyan. So, what if nag-start to ng mas maaga? Parang nakasave talaga ng mas malaki. So, yun yung na-appreciate ko. And sa whole life, na-appreciate ko na buo at malaki yung substantial yung coverage kahit na maliit lang yung binabayaran. And kahit medyo mahaba yung bayaran, at least yun yung sustainable eh. Depende kasi syempre may 10 years to pay naman. Pero kung hindi ko naman kaya talaga, hindi ko rin siya matatapos. So, 20 years is just sakto para sa life stage ko and capacity ko that time. And yun nga, naka 5 years naman na, and eventually, parang part na siya, parang tanggap na siya ng sistema ko na part siya ng expenses ko. Para kailangan ko nagbabayad ng wifi. Diba? Pero ang good news, alam ko na just in case something happens to me, ito yung magbabayad ng expenses on behalf of me. Yan. So, sobrang ako lang yun na-feel ko nung yun na-approve yung policy ko. Sobrang masaya ako kasi alam ko na this is for my family. Natatandaan ko yun, oh my God, sabi ko sa mama, may 1 million ng patong sa ulo ko. Sabi ko, may 1 million na ako, wow, meron na 1 million for you. Sabi ko, pag may nangyari sa akin, hindi kayo kawawa. Sabi ko talaga yun kila mama, OFW po yung mama ko that time. So yun na, nakakatuwa lang maalala yun. Kasi syempre, again, ni-research ko, di ba? Tsaka alam ko, okay, this is the right decision for me to do. And talaga mapapractice yung delayed gratification ko sa ganito. Pero okay lang sa akin kasi nag-start pa lang naman ako mag-work. Mahaba-haba pa yung time ko to work and also to enjoy. Yan. Sa akin, nakakuha agad ako ng mababang plan na 10 years lang. Walang guarantee, pero kapag mas mabata ka kumuha, pwedeng after 10 years, hindi ko na kailangan bayaran agad. Tapos maganda rin, dahil VUL plan yung nakuha ko, if ever lumagpas ako sa 30 days grace period, hindi agad maglalaps yung policy ko. Kasi nga meron siyang tinatawag na account value. Yun yung value ng savings. Tapos, nung nangailangan ako ng money, parang nung pandemic, meron ako opportunity mag-partial withdrawal. Yung sa withdrawals din. Kasi meron tayo tinatawag sa VUL na cost of insurance. Okay. Every month, meron tayo na-charge dun sa account value mo, sa value ng savings mo. Okay. So, kung hindi ka nakapaghulog, ibabawas siya dun. Basta meron pang enough account value, ibabawas siya dun. Pero pag naghuhulog tayo, tinatabi na, pambayad dun sa cost of insurance. And maganda rin pala na pwede kang mag-top up. Yung top up, yun yung additional savings. Para lumaki pa yung money mo. And mas maganda, i-tie up mo siya sa goal. Na bakit ka magse-save para dito, sa insurance lang ba? Para saan yung savings na yan? Pang education ba, retirement, or big purchases mo after 15, 20 years? Yan. Kasi pag 10 years, hindi enough. Nung nag-pandemic, di ba? 2013 ko kinuha, 2023, bagsak. The only way para makarecover yun ay mag-top up. Makabili ka ng murang stocks or units para mas lumaki siya in the future pagmanda na yung Philippine economy. Ang uso ngayon, mga global funds, para diverse, hindi lang siya nakafocus sa Philippines, kundi sa America, Europe, Asia. Yan. Saka yung mga leading companies, doon naka-invest. May mga AI, ganyan-ganyan, e-commerce.
Yan. Yes. Yun naman yung advantages na kuha ko na VUL. plan. Even if hindi perfect, tingin rin tayo sa brighter side. Yun yung first policy. Siyempre, ikaw, Miss D, yun sa time nyo kasi sobrang aga nga, 2013, parang feeling ko hindi pa ganun laging nadidinig ang insurance in general sa Philippines. Nung time na yun, hindi ko lang sure kasi wala pa, alam ko sa amin wala pang naiisip na ganun. So at least, ang nandang nangyari, na gamit nyo rin naman kahit na akala mo investment pero hindi pala, parang naging savings lang. So from that, ano na yung mga naging next mo na personal policy? Ngayon na mas mas napag-research na ba? Kasi advisor ka na rin that time and alam mo na yung ay mali pala yung intention ko sa first policy ko yun. So ano na yung kwento ng mga sumunod yung plan? Yung kwento kasi ng mga sumunod kong plans, kasi yung una ko, ang purpose na talaga more on savings, di ba? Ikaw more on insurance. Protection, Ang insurance talaga. Insurance talaga yung gusto mo. Yung dati, kumuha kasi ako ng second policy, a year after. Okay. So hindi ko pa na-experience sa mga sakit ng mga possibility na bumaba ang market katulad ng pandemic, Okay. di ba? Kumuha ako ng family secure more on insurance naman. Kasi inisip ko, puro savings. Pag tumatagal ka dito, pag nawala ako, we never know. Because of accident or illness, is may patatanggap yung family ko. So ako ng mura lang, dati 16,000 per year lang. Okay. Parang 1,000 1K, something 1K. lang siya per month para sa additional protection. And VUL rin siya. VUL siya, hindi niya purpose talaga palakihin yung money. Pero ang tingin ko doon ay, dahil yun yung mga usong mga products before, hindi masyado yung ngayon na parang maraming mga traditional policies. No. More on protection talaga. For 1.6, depende sa age mo. Kapag mas bata, mas mataas yung multiplier, mas malaki yung coverage para sa 16,000 premium. Taas. Malaki. Para sa 16,000. 16,000. Diba? Yun yung yun yung dinagdag ko dati. Pangarap ko rin sana na in the future na maging retirement money siya. Pero dahil nga sa nangyari ng pandemic, marami palang pwedeng mangyari kung doon ka lang magdidepend sa savings plan or insurance plans. Hindi pala dapat doon pag investment component. Kaya dapat alamin mo talaga yung purpose per plan kung bakit mo siya kinuha. Savings ko lang to, insurance ko lang to, para hindi naman lahat ng mga goals mo nakakarga sa isang plan. Na pag hindi ko nabayaran, Wala na lahat. di ba? Yun yung second plan ko na At mga iba, puro mga VULs pa rin. Kasi yun talaga yung uso dati. Dahil nga, di ba, puro term insurance lang yung uso dati for the OL. Kumuha rin lang mga term insurance para mas mura pa. Para sa 1 million coverage, 1,000 pesos lang nung pagbata ka. Pandagdag, yun nga lang pag 65 ka or at a certain age, kung at up to age 80 or 77, ganun depende. Kung Guardian 1, 565 yung makuha mo. Mata-terminate na siya, hindi siya until age 100, lalo na pag mas mahaba yung buhay. Yun naman yung mga sumunod na mga plans. Ilan na pa yung current plans niya ngayon? Yung plans ko, may mga terminate ako ng VUL plans. Okay. Yung active? Oo, na-active mga 9 policies. Kasi yung iba parang mga term insurance lang yung iba. Nung tumatagal na ako dito, kasi dahil sa natutunan natin, 10 times of our annual income, adequate life insurance. So kaya sabi ko, para hindi na ako magpatagal, para makakuha pa ng bagong policy at mapataas yung protection ko, kung yun naman yung purpose, term insurance na lang muna yung pandagdag. Plain insurance. Tapos nung nagkasakit ako ng TB noong 2024, nagdagdag ako ng mga policies. Kasi noong 2024, nung March na diagnose ako ng pulmonary tuberculosis, sabi rin ng doktor, hindi rin namin malalaman talaga kung saan mo makuha. Pwedeng nung pag first few months of the year kasi, di ba, uso yung mga flu, may mga umubo-ubo. Pwedeng nahawa ako dyan, tapos sumakto rin mababa yung immune system ko. Kaya nung after 6 months ko ng medication, ng September 2024, may clearance na ako, nag-apply ako ng bagong insurance policy. Kasi sabi ko, pag may mangyari sa akin, o kaya magkaroon ako ng sakit, habang pwede pa akong ma-insure, sagarin na. Kayanin mong tapusin at bayaran ng insurance policy mo dahil malaki yung itutulong niya sa atin.
Yung wag ko nang antayin na magkasakit pa ako bago kumuha ng additional policy. Nireview ko rin muna kung kakayanin ko, paano ko kakayanin yung additional insurance policy. Kumuha ako ng A+ signature na may guaranteed cash payout, tapos dividends. Nag-Max Protect ako, Bulls Protect, yung mga ganun. Nagdagdag, pero hindi naman isang taon agad yung 2024. Dahil habang pwede pa akong kumuha. Coming from the TB, may past medical conditions. Nung kumuha ako noon, hindi ako pwedeng maglagay ng mga total and permanent disability, hindi ako pwedeng kumuha ng personal accident. Yung CI hindi talaga ako pwede dahil sa hearing conditions ko. Hindi talaga ako pwedeng maglagay. Yun. But I'm so grateful na pinayagan akong kumuha pa rin ng plan. May time na ako, sabay-sabay yung due, magkakasunod Di ba, ng mga policies, ganyan. Pero pagbabalikan na, paano pag hindi na ako pwedeng kumuha? Sayang naman yung capability ko to get a policy. Double down ngayon habang pwede and able habang pwede pa, oo. So, dun sa situation nyo po na nasabi, dun makikita na even getting an insurance is a privilege. Hindi siya porket may pera ka, pwede ka na. Hindi rin Tsaka, kasi nagkasakot si Daddy in 2020, naka-spend yung whole family ng 13.7 million para sa medication niya and treatment, and pag na-confinement, na hindi buwiro, saan mo pupulutin yun? Kami nga, na kahit na business owner yung dad namin, naka-challenge rin talaga sa finances with regards to that dahil yung medical expenses, mawa-wipe out na talaga yung years of accumulation. Tapos nagkaroon pa ako ng health condition. Sabi ko, hindi pa pwedeng ganito. Lahat tayo gustong kumuha ng malalaking coverage. However, kung hindi pa capable, hindi pa kaya ng ating mga resources, ng ating money, kailangan magtrabaho pa, magkaroon ng additional income para makuha yung mga dreams and goals natin. Na hindi lang, of course, focusing on the coverage or savings na ganito, kundi to experience yung mga gusto nating mabili in life. Katulad ng travel, kung bahay man, kotse, at iba pang experiences. Yes. Yung mga plans na nakuha ko after that first policy. Ikaw, anong kwentong second policy and up? Okay, so 2021, kumuha ako nung all-in-one. AIA all-in-one. And then, 2022, nasa corporate pa ako that time. 2022, nag-resign ako sa corporate. Pero meron ako mga freelance doon and online jobs. Tapos, sumali na rin ako sa AIA. So, nung time na yon, umalis ako sa corporate, nawalan ako ng HMO. And sa corporate, yun yung, since day one sa corporate namin, meron na akong HMO. Kaya, nung 2022, umalis ako sa corporate, nagdagdag ako ng plan. Med-assist. Nagkumuha ako ng Med-assist. So, yun yung plan ni AIA na may health card. Sa IntelliCare pa that time. So, kumuha ako nun kasi alam ko na, sabi ko, alam kong important ng insurance, okay. Nagdadagdag ako. Alam kong pang-health. Sabi ko, ano yung mas may possibility na mangyari anytime? Magka-critical illness ako o ma-hospital ako? Nag-inisip na ako nun. Mas malaki yung possibility ma-hospital ako. 'Di ba, maraming na hospital and alam natin, lalo sa profession natin, na nawa-wipe out talaga savings ng isang healthcare lang. So, inuna ko yung AIA Med-Assist. So, health card siya. Insurance policy pa rin na may health card. And hanggang ngayon, nandun pa rin. Buhay pa siya. Confinement lang. Thank you, confinement lang. Thank you, Lord. 4 years na yon. Wow. I was 23, so magto-24 ako that time. The next year, magto-25 na ako. 23 yata. 2023 yata, to 25 ako. So, that time, sabi ko, okay, may life insurance ako, may na-start na rin ako sa health insurance, more on medical insurance. Sabi ko, 25, dito na pumasok na, I want to prepare for my retirement. yun na, I will prepare now for my retirement, kahit na nagsisave na ako. Ang problem ko, okay, nag-start na ako mag-MP2 nito. Nag-start na ako mag-stock market, mutual funds, G-Invest. Nag-start na ako sa ganyan. Nag-crypto na rin ako. Ang problem ko is consistency. Kasi, basta hindi ako consistent maglagay sa mga yun. Parang, anong tawag yan, na-negotiate ko siya sa sarili ko. Minsan, hindi ko siya napaprioritize.
sabi ko, kailangan ko ng system na magiging automatic for me ang mag-save. And ang goal niya talaga is to save. So, doon ako nag-VUL for the purpose of saving. And initial ko talaga, nakwento ko pa, retirement talaga, na at least alam kong papunta ako doon, okay, matsugi man ako maaga, may insurance ako. Kung humabang buhay ko, may savings ako. So, doon na ako kumuha ng VUL. And itong VUL na to, yung capacity ko lang, syempre may binabayaran na akong mga naunang insurance. Capacity ko lang is 2.5 a month. Pero at least, nasa isip ko, so, yun yung birthday gift ko sa sarili ko. 25th birthday gift for myself is retirement fund. Starting my retirement fund. Gumastos ako. Ayun. Pero sobrang happy ko nun. Before ako mag-25, na-start ko na yung VUL, alam ko yung purpose ko dun is to save for my retirement. Kung magkaroon man ng emergency, kunwari 10 years, 15 years from now, kailangan ko ng malaking cash, at least alam kong, tulad ng nangyari sa inyo, hindi ko kakailangan yung mangutang sa iba. Kasi nakapag-save na ako when I was much younger. So, yun yung third policy ko. Doon pa lang ako muna VUL for the purpose of making saving an automatic habit. Hindi ko na ipo-force sarili ko. Hanggang ngayon, paid siya, March 2, updated. Grabe. Every second na, updated, March 2, check. Magto 3 years na siya. And then, the next year, every year yata kumuha ko parang last year. Pero the next year, kumuha ulit ako ng plan. Ito na yung ACP 100. Kumuha na ako. Ito naman yung comprehensive health insurance ng AAA para sa kapag na-diagnose with a major critical illness. Dahil alam na natin ngayon, Diyos ko, yung mga nagkakaroon ng sick, ano ba yun? Chronic kidney disease, pabata ng pabata, kahit yung mga stroke, pabata ng pabata, heart attack, ganyan, even cancer, ganyan. So, hindi naman natin gustong mangyari, but important na handa and hindi magugulantang yung ating finances, and kailangan lang prepared na it's a possibility. Hindi naman tayo yung immune sa mga ganyang bagay, and I'd rather pay ng ganito, kunwari 2-3K a month to save up, pero alam ko nang na-save ko na yun, ganitong coverage, 1 million, kesa magulang ako, kailangan ko maglabas ng ganitong pera, tapos saan ako kukuha, mangungutang yung family ko. Ayoko namang mangyari, ika-stress pa nila, hinihingi sila ng pampagamot sa, or pang kailangan para gumaling or anything. Ayoko maging burden for them. So, yun, after ko ng VUL, kumuha ko ng ACP 100. So, 1.2 million yata yung nakuha ko that time. Pero 2K din. Yun yung na-appreciate ko talaga na habang bata pa. 2K lang. Mabubuhay ka na 2K per month. Kahit na mas mahaba yung bayaran. Oo, pero mas mahalaga masimulan tapos, comprehensive na talaga. Nag-start ako ng life and, di ba, critical illness, tapos meron na rin pang hospital, tapos meron na rin for savings, tapos meron na rin for critical illness na sobra talagang delayed gratification. Pero alam ko na may reason, alam ko important sila kasi syempre dito tayo sa industry, na-highlight talaga na itong mga bagay na to, hindi siya madalas na discuss, pero integral talaga if we want to live a dignified life na hindi na aasa sa ibang tao kapag may emergency na nangyari sa atin, kasi ready tayo for that. So, ayun, yun yung for na-active ko na plans. More on life, tapos health, medical insurance, and then savings. Yun yung purposes. Parang nakukompleto mo na yung 4 pillars na. Education na lang. Ikaw na lang wala. Start! May life insurance ka na, healthcare, tapos retirement, education na lang. Ay, nakapagpatapos na ako ng kapatid. Oh. Ay! Marami tayong palakpak ngayon kasi it's a celebration of you choosing yourself first, and then eventually you take care of other people. Yun naman yung insurance Sabi nga, life insurance is love insurance. So, if you love other people, if you love yourself, insure that love through insurance. And yung huli mong policy na ACP 100, AAA Critical Protect yun yung favorite ko na plan na never kong makuha. Yun. Kasi di ba yung kanina sabi mo may critical illness, hindi ako makakuha ng critical illness plan dahil nga hindi ako nakakarinig sa right ear ko. So, dahil dun sa coverages niya, meron dong loss of hearing. So, kahit na dati, nung nag-start ako, mga 3 times na ako nag-apply. ACP? Hindi kahit ACP. CI Family secure na may CI. Kaya hindi ako makover ni AAA. Yun, hindi, dahil nga nakalista doon yung loss of hearing, even if
maliit pa ako nung nawala siya, tapos okay naman yung labs. Kahit ipa-medical ako, yun, pinapatanggal na lang muna yung CI. Tumitingin na lang ako dun sa good side na at least pwede pa akong kumuha ng ibang coverages. Kaya lahat ng mga healthy dyan at walang mga health conditions hanggang ngayon, hindi elevated blood sugar at hindi rin diabetic at walang critical illnesses, kuha talaga kayo ng AIA Critical Protect. Para hindi kayo makakatulad sa akin na kahit na I'm capable to get that plan, hindi ako makover. So, maghahanap na lang ako ng mga ibang plans even if outside of AIA health fund. Meron akong HMO from AIA, Medicard. Pero kumuha rin ako ng medical insurance sa ibang company para may additional ako na 2 million on top dito. Yung pagiging advisor natin and syempre pag-consume ng more contents at information dyan sa social media and from other people, mga natutunan natin, nabibigyan tayo ng opportunity para mas makapili intelligently ng right plan para sa ating goals. So, wag na natin antayin yung mga malalang sakit at mga happenings in our lives. Major setbacks before Making a decision. Saka, nung shinare niya, tingnan mo, nag-OL siya, traditional plans. Tapos nag-VUL rin siya along the way. Ganon din ako, puro VUL. Tapos naglagay rin ako ng OL. So doon natin makikita na yung umpisa, yung first plan natin might not be a perfect plan for us, especially if hindi pa tayo capable to get mas comprehensive. mas comprehensive dahil sa budget constraint. But then, pwede naman tayo magdagdag basta kaya na nating kumuha at kaya na natin siyang masustain. Ang better plans ay meron kang OL tsaka VUL. Meron ka both. Tapos iba-iba yung purpose. And better karoon rin tayo ng annual review. Ikaw rin mismo, kahit na walang financial advisor, kasi yung akin, every January 2, 3, ganyan, doon ako nagre-review. Meron akong financial needs analysis, so hingi kayo ng tulong sa financial advisor nyo. Na meron, tingnan ko yung gap, di ba ito yung goal ko na coverage, ano na yung meron ako. Tapos doon ko makikita na hindi talaga kaya ng OL plan, yung A+ signature na may guaranteed cash payout, yung pangarap kong retirement. Kaya yun yung reason kung bakit nagkaroon ako ng Goals Protect. Na additional VUL ulit. Na ang focus niya, maliit lang ang coverage, 250K. Pero Minaximize mo yung savings. Minaximize ko yung savings. Tapos sabi ko, tatap up talaga ako doon para ma-reach ko yung target ko na retirement goal by 60-65. Even if matagal pa yun, at least mura pa yung policy para ma-reach yung goal. Dito tayo sa takeaways sa ating mga pinag-usapan. Ako muna ba? So, yung takeaway ko sa naging journey ko rin, maganda na habang bata pa, yung mga usaping ganito, hindi iniiwasan. Pero talagang mas maging curious pa. Kasi, life will not get easier kung tayo hindi nagiging better or lumalawak yung understanding natin. So, we have to make informed decisions, ganyan, yung mga bagay na kaya natin mapanindigan, ganyan. So, sa akin, sa naging journey ko sa pagkuha ng plan din, no regret sa mga nasimulan ko. And, nakikita ko siya na wala rin akong na-miss na paano kaya kung ginastos ko to sa ganito. Hundreds of thousands na save ko for my plans. Mabilis lang yun maubos sa ngayon. Pero at least alam ko na-build yung habit, yung discipline along the way. And also yung mindset na hindi ko din-deprive sarili ko. Na-enjoy ko pa rin naman. At least mas guiltless yung mga na-enjoy ko kasi alam ko na-prioritize yung mga important aspects na to. And then, alam ko pasasalamatan ng older me yung decisions ng younger me. Diba? Kahit nung 5 years ko pa. And then, hindi rin tayo matakot to ask for advice sa mga taong yun talaga yung profession nila. So, meron naman tayong will and discernment kung kanina tayo makikinig. Pero at least man lang, marinig natin. Yun kasing pinag-aralan nila, ano sa tingin nila yung makaka-help sa atin. And then tayo na yung magde-decide ano yung ita-take natin. Also, ultimately, take action din sa mga natutunan natin. Okay, important yung ganito, kailangan ko masimulan. Kasi walang ibang gagawa nun for us, kundi tayo. Walang ibang magbe-build ng retirement fund natin, kundi tayo. Walang ibang mag-iipon for our medical expenses, kundi tayo. Just in case, diba? Hindi naman tayo fully masusuporta ng gobyerno. So, tayo talaga. So, yun, pagpa-prioritize lang and
yun, the more din na nag-grow in sense of responsibility, mas na-enjoy din yung mga pang-leisure kasi alam mong inuna mo na yung mga dapat. Habang nag-grow din yung responsibility, kaya yung napag-usapan natin, hindi tayo nagsettle sa isa lang. Una, syempre, nag-traditional life ako kasi yun yung need ko that time. Pero alam kong need ko rin mag-save for retirement. So, naging open din ako to get VUL kahit na alam ko may risk din dyan. So, yun, wala talagang one size fits all. One product na yun na ang ultimate. Kawawa, sabi ni Sir Roel, kawawa naman siya, inasa mo na sa kanya lahat. Nasa mo yung health mo, nasa mo yung retirement mo sa isang plan na binabayar mo 2K a month, di ba? Paano naman yun? So, kaya yun, as we are able to grow ourselves, yun, nag-grow din yung mga pinagsisavean natin for the future. And then, ako, always ko lang nire-remind sarili ko, bakit ko to sinimulan in the first place? Kasi minsan, dapat ito, pangano ko na lang, babayad ko na naman. Always remind lang, para masusustain at may matatapos. Hindi naman yung forever. Pero yung benefit for us, it would be life-changing for us or our family. Yun. Na, parang nahiya na yung aking learning. Ako naman, ang takeaway ko sa journey ko ng pagkuha ng first insurance ay simulan yung insurance policy as young as possible while we're strong and healthy. Kasi, di ba, nung pandemic, nakakita tayo ng maraming mga bata pa or yung mga health conscious, sila pa yung natamaan ng COVID at nagkasakit or nagkaroon ng mga malalang kondisyon. Kaya, better, masimulan mo na agad and then mag-commit ka na ituloy-tuloy siya na gawin at mag-grow ng income. Marami tayong mga pangarap. Gusto ko rin naman marami. Coverages, comprehensive. Gusto ko mataas naman ang coverage at big rin naman yung savings at investments na mabigay ko sa sarili ko and for the future. Pero ang only way is to continuously grow myself, to learn, to apply, and then money will just follow effortlessly. Yun yung tip sa akin nung nag-start ako eh. Kung give yourself time, focus on your growth, and money will just follow effortlessly. Kapag nag-grow mo na yung container mo, kasi kaya mo na siyang i-handle, kaya mo na siyang kitain with the skills that I have, with the knowledge that I learned from other people. Okay lang naman mag-pause at madapa, paminsan-minsan. Kasi nga marami tayong mga whirlwinds, yung mga mangyayari sa buhay na hindi mo inaasahan. Pero pag nag-pause, saglit lang, tayo rin agad at mag-create na action para malagpasan mo to. Huwag ka na mag-dwell on it ng matagal. Kasi sayang yung time, yung opportunity na sana, yung energy, na sana nakaka-move forward na tayo from negative situations or yung down moments in our lives. And then, continuous learning, yun yung mahalaga. Kasi, katulad ng pag-usapan natin, yung mga digital banks, hindi naman namin pinag-uusapan yan dati. Kasi hindi pa naman uso yan. Pero yung mga stocks, meron na rin yan dati. Hindi lang yung mga other platforms pa na very accessible for us now. Review ka ng finances mo at mga coverages, whether kung gusto mo, twice a year, or quarterly, or the least once a year, para ma-remind ka sa goals mo. Lahat naman ng mga goals natin attached sa finances, financial aspect. Na pag gusto mo retirement, gusto mo mag-travel, di ba lagi siyang may kalakip na magkano? Magkano ito? So para mas ma-motivate ka to earn more and to grow more, remind yourself sa why mo, tsaka sa mga goal, katulad ng sinabi mo kanina. That's it for our episode this time. Kung may gusto kayo pag-usapan namin in our future episodes, let us know by commenting your thoughts. Bye!